Good day mga kaputi. So ang project ko ngayong araw ay cover up tattoo. So bumalik po si kuya dahil nagustuhan po niya ang aking gawa nung last. Kaya ito po yung last na gawa ko at fully healed na. Bali ito po yung napiling design ni sir na ay papa-cover dun sa luma niyang tattoo. Respect sa unang artist. So dali-dali nag-print na po ako dahil na-edit ko na po to. Ang gamit ko pong pang-edit ay Procreate at ang gamit ko naman pong printer dito ay Epson M1120. So nag-message po ulit ang ating boss na magpapa-schedule sa ulit bago sila umuwi ng Canada. Kaya ang gusto niyang ipagawa ay ipa-cover yung luma niyang tattoo. Bali itong tattoo ng ating bossing ay matagal na. Binata pa ata siya nung pinatato niya ito. Pero yung last session namin ay marami pa talaga siyang gustong ipagawa bago sila umuwi ng Canada. At ang gusto niya talagang ipagawa noon ay plug tattoo na halo ng Philippines at Canada. Pero hindi ito natuloy dahil may nakita siyang design na paborito niyang panood sa Star Wars na si Darth Vader. Yun yung paborito niyang character sa Star Wars, kaya yun ang cover namin dyan sa luma niyang tattoo. Bali dito sa ginagawa kong project ngayon ay gumamit ako dito ng 7RL, tapos gumamit din ako ng 11 Carb Magnum para sa shading. At ang ginamit ko naman ditong black ink ay Allegory Ultra Black. Yun lang po ang ginagamit ko sa lahat ng mga project na ginagawa ko. Minsan gumagamit din ako ng dynamic, depende po sa balat na gagawin ko. Kasi mas okay sa akin minsan dynamic, pero mas gamay ko na ngayong gamitin itong Allegory Ultra Black dahil kapag gumaling siya ay talagang black na black siya at mas maganda siyang i-tattoo. Mas mabilis din siyang kumapit, depende lang sa paghagod mo at sa pagtimpla mo sa ink. Ang concern ko lang dito sa Allegory Ultra Black ay mabilis talaga siyang matuyo at mabilis siyang tumigas, kaya minsan kailangan talagang may naka-ready ka dyan na distilled water na pangpatak, kahit isang drop lang para hindi siya agad tumigas. At para naman sa mga smooth shading, kailangan may naka-ready kang maraming ink cup. Siguro nasa 5 ink cup ang ginagamit ko kapag nag-smooth shading ako. Dahil yung isang ink cup ay gumagamit ako doon ng pure black. Tapos sa mga sumusunod na mga ink cup ay 631 na drops na ink. Tapos hahaluan ko na siya ng distilled water. Ganon po kapag ako ay nag-smooth shading. So kung makikita nyo dyan, ay smooth po yung pagpasok ng ink sa balat ni kuya. Dahil yan po yung purpose ng 361 na drops. Dahil kapag pure black ang ginamit mo dyan sa paglalining ay napakahirap pumasok sa balat. Kaya kailangan mo talaga siyang patakan ng konting tubig. Hindi naman yung dadamihan, papatakan mo lang siya ng konti. Hindi naman sa pinatakan mo na siya ng tubig, malabo na siya. Depende na lang yun sa paglining mo at sa paghagod mo sa ginagawa mong pyesa. Bali dito ay nasa part na taas na po ako. Dyan nyo po makikita yung sinasabi kong 369 na drops na ginagawa ko. Bali, doon muna ako nagsisimula sa 1 drop, tapos pupunta ako sa 3 drops, tapos saka ako magda-dark para makuha ko yung tamang texture at yung smooth na pagka-shading ng ginagawa kong pyesa. Bali dito ay nagtimpla rin po pala ako ng black and gray. Nag-advance black and gray po ako dyan sa mga part na yan. Tapos sa pagtimpla naman ng advanced black and gray ay pure white. Tapos patakan nyo lang siguro siya ng mga 5 drops ng black ink. Depende na kung anong ginagamit yung black ink. Kung Allegory o dynamic. Basta black ink siya. Bali dito ni-request pala ni kuya na gusto niyang pakulayan ng green yung leaves. Bali ito na po pala yung finished product. A total of 1 hour. Yan po, 1 hour po yung inabot namin sa design ni kuya. Bali magpapatuto din po pala si ate, yung asawa ni kuya, at nagbigay pa po sa akin ng regalong sombrero. Bali ito po pala yung papagawa ni ate, butterfly, tapos yung plug. Bali uunahin namin yung plug na pina-edit sa akin na Philippines at Canada. Bali dito ay nag-bloodline ako sa lining at ang gamit ko ditong needle ay 5RL. At bali inuna ko muna yung mga stars at yung sun dahil napakabilis lang pumaburahan ng stencil dahil hindi ko na po siya hinintay na matuyo dahil yung oras namin nila ate ay may pupuntahan pa po sila. Pero hindi ko naman po siya minadali. Inayos ko pa rin po yung paggawa ko
sa mga tattoo nila dahil ito ay hindi na mabubura. Kaya dapat maayos po ang ating paggawa. Bali dito ay pang tatlong tattoo na to ni ate. Bali 2 po yung ipapagawa niya sa akin. Kaya bali 4 na po yung ginawa kong design sa kanya. At talagang nagustuhan po nila yung gawa ko dahil napaka ayos at napakalinis daw akong gumawa. At talagang nakakataba po ng puso dahil hindi po nila ako pinagpalit sa ibang artist at nag-stay po sila sa akin. Bali dito ay gumamit ako ng red ink na Star Bright at Intense. Yun po yung mga ginamit kong ink dito. Bali dito ay nagpuputihan na po ako sa part na gitna ng plug. Ito na po yung pinakamasakit na part sa tattoo ni Madam dahil talagang dapat white na white po yung magawa ko dun sa ginagawa kong pyesa. So, ito na po pala yung finished product, a total of 45 minutes. Yan po. Masakit yan ha, yung puti. Solid yan. At ito na po pala yung susunod na design na ipapagawa ni ate, 3D butterfly. At tatakpan namin yung scar niya dun sa likod ng kanyang binti. Bali, ang ginamit ko dito ay light black. May timpla siyang konting tubig. Hindi ko siya muna kukunin ng black na black yung mga lining niya dahil 3D nga siya. Kailangan ay medyo pa bloodline yung linya na hindi siya mabakat. Katamtaman lang ba? Tapos kapag na-liningan ko na siya, dun ko na hahabulin yung mga black sa gilid-gilid para makuha ko yung pagka 3D nung ginagawa kong pyesa. Bali dito ay tapos na ako sa paglalining at nasa shading na ako. Bali, purple po ang ginamit ko na una. Ang gamit ko pong ink dito ay Star Bright. Sa pink naman ay gumamit ako ng Intense. Tapos, ang ginamit ko naman dito sa teal ay Intense din. Tapos, gumamit ako ng 7RL para sa mga puti-puti niya. Yan. Bali dito ay patapos na po ako sa aming ginagawang design. Nagsha-shadow na po ako. Bali dito sa shadow ay 1 drop lang pong pinatak ko sa tubig para makuha ko yung pagka 3D ng butterfly. Yun. Bali dito sa gilid lalagyan ko na lang siya ng mga puti para lumitaw yung pagka 3D niya. Yung mga gusto magpatato ng mga ganitong design, i-PM nyo lang po ako sa aking Facebook page. Huwag po kayong mahihiyang magtanong. At kung magkano po yung budget nyo, pag-uusapan po natin. Kung short po kayo, madali lang po akong kausap. Pwede po kayong tumawar at sabihin nyo lang po sa akin kung magkano ang budget nyo at pag-uusapan po natin at isend nyo na lang po sa akin ang inyong mga design para mapag-usapan natin kung magkano po yung aabutin at kung magkano po yung budget nyo. At bali dito ay patapos na po ako sa design ni ate. Kunti na lang po yung puputian ko at matatapos na po kami sa aming ginagawang project. Bali puti na lang naman po yung ilalagay ko At ito na po pala yung finished product. A total of 1 hour. Yan, 1 hour po yung inabot namin sa design ni ate. Dahil 3D po ito, hindi ko po siya mamadali. At ito na po pala yung mga natapos kong mga design na tattoo nila ate at ni kuya. So hanggang dito na lang po ang aking video. Huwag niyo po kung kakalimutan i-follow ang aking Facebook na Remar Manuel Esteban, Esteban Tattoo at Esteban Tattoo Kamiling. Salamat!